Ang higanting split rock, ang bato sa Rephidim ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng Jabal Makla, ang Mount Sinai sa wikang Arabic. Ito ay natuklasan ni Jim at Perry Caldwell noong unang bahagi ng 1990s. Ayon sa kanila, ang Mount Horeb ay tumutukoy sa malawak na lugar ng buong hanay ng bundok, habang ang Mountain Sinai ay tumutukoy sa isa sa maliliit na taluktok ng Jabal Makla. Ayon nga sa Biblia, ito ang batong hinampas ni Moises ng kanyang baston at sa tulong ng Diyos ay dito lumabas ang malinis na tubig para inumin nila. Makikita pa din nga sa paanan ng bato ang bakas ng tubig na dumaloy dito at namuo itong ilog. Tara mga boss, samahan nyo kaming agatin ito, kahit hanggang sa paanan lang. Kamusta mga boss? So ayun, nandito na tayo after mga isang oras na biyahe simula doon sa Moses Well. Ito, rough road talaga yung daanan, no? Papunta rito sa Split Rock of Moses. Ayan, mga boss, ayun, boss madam, pakita mo. Kailangan natin siyang akyatin, no? Pero syempre si Boss Pogi, alam niyo naman, matatakotin tayo sa heights. So try lang natin kung hanggang saan lang yung kaya. Tara, boss madam. Pakita mo, boss madam, ayan, si Madam Jo at si Boss Angkas, mukhang matapang aakyatin daw nila. Tara tayo, boss madam, dito lang tayo. Habang naglalakad nga kami mga boss, hayaan nyo nga akong ikwento sa inyo ang version ng kwentong ito na galing sa Biblia. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar, nagkampo sila sa Rephidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moses at sinabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." Sumagot si Moises, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Pero uhaw na ang mga tao roon, kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. "Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. So mga boss, ito na nga yung version ng kwentong ito na galing sa Biblia. Ipagpatuloy na natin ulit ang ating paglalakad. Dami mga batong ganyan, no? Magkakapatong-patong. Siguro pinagpatong-patong na ng mga nagpupunta rito. So ayun, tignan lang natin kung hanggang saan na yung kaya ni Boss Pogi. Tara, boss madam, kung hanggang saan lang yung kaya natin, no? Parang ayaw ko rin naman siyang akyatin talaga. So ayun, dito tayo. Parang may hagdan naman siya. Boss madam, kaya mo pa? Kaya pa ba ni boss madam natin? Tara, kahit hanggang dito lang ako. So ayun, mga boss, medyo mahirap tong nadaanan namin, no? Hindi na lang namin nakakyatin, at least narating natin, nakita natin mismo yung yung mismong Split Rock of Moses. Ayan mga boss, nakakahingal dito pa lang, no? Nasa 1/4 pa lang ata yung nakaakyat ko, hindi ko nakaya. Si Boss Pogi ganun lang, no? Si Boss Pogi matatakutin, aminado tayo. So hanggang doon lang mga boss. Tingnan nyo ulit, boss madam, pakita mo. Yan, papakita ko yan, isusum natin, isusum. Yun. Bye-bye mga boss!